Okay, so tabi muna natin yung mga phone, yung mga tablet, laptop naman yung pag-uusapan natin ngayon, guys. Yung pag-uusapan natin ngayon ay hindi basta-basta laptop lang kasi pwede natin itong matransform into tablet o kaya tent mode. So, touchscreen to, guys. At maraming possibilities tong laptop na to. Pero gusto natin pag-usapan kung sulit ba to for 21,000 plus. Nandun yung link sa description box sa baba para makita niyo updated pricing. Sa presyo 21,000 plus, meron ka ng 12 gigabytes na RAM, tapos 512 gigabytes na NVMe SSD. So, not bad, diba? Not bad para sa price. Pero hindi lang yan yung mga features na pwede nyo asahan dito sa Chewy Freebook 2-in-1 laptop. Ngayon, kapag in-unbox natin to, guys, ang kasama lang naman, maliban sa documentations, manual, ganyan, ay itong charger niya na 36 watts. So, kapag tinignan ninyo, yan yung itsura niya. Tapos, yung dulo niya ay USB-C na. So, ibig sabihin, kung magka-travel tayo, dadali natin tong Freebook, pwede natin siyang i-charge sa power bank na dala-dala natin. So, less hassle yun, guys. So, pag-usapan muna natin yung design ng laptop na to. So, makita nyo, guys, na yung overall design nitong Chewy Freebook ay malaking pagkakahawig sa Huawei laptops. So, makikita ninyo na gray yung kanyang kulay, matte yung kanyang finish, meron tayong Chewy logo dun sa gitna. Sa may cover niya, makikita nyo din na medyo kakaiba yung hinge niya at naka-expose talaga. At may reason yan dahil nga natatransform itong laptop na to. Tapos makita nyo, guys, dito sa may right side na meron tayong dalawang USB-C ports. So yung isa dyan, guys, ay pwede natin gamitin for charging, display, and data transfer. Samantalang yung isa naman ay pwedeng gamitin for data transfer, display, at charging. Tapos meron din tayo makikita dyan na physical power button at sa tabi niyan, yung LED indicator. Sa kabilang side naman, sa may left side, makikita natin yung isa pang USB-C port pero USB 2.0 na lang yan. So pang data transfer lang at katabi niyan yung headphone jack. Tapos sa mga gilid, meron tayong makikita mga ventilation para sa kanyang thermals. Sa pinakailalim naman ng laptop, nakita natin yung isa pang ventilation para mas maganda yung maging airflow niya. Tapos kapag binuksan natin yung laptop, makikita nyo ang lapad talaga ng trackpad niya. Napakanipis lang ng pagitan ng trackpad at saka ng keyboard. At speaking of keyboard, makikita ninyo yung kanyang mga keypad or yung mga keycaps na makapal-kapal, maganda yung key travel niya, kaya magiging maayos yung typing experience natin dito. Itong keyboard na, guys, makikita nyo, wala siyang numpad, pero meron naman yung 3-level na backlight. Tapos if ever na interesado kayo kung saan yung placement ng kanyang speakers, nandito yan sa may ilalim. Ngayon, pagdating naman, guys, sa display, ang size nito ay 13.5 inch, tapos 2K yung kanyang resolution, at kagaya ng sinabi ko kanina, touchscreen na yan, at naka 3:2 yung kanyang aspect ratio. So makikita ninyo na meron tayong black bars dun sa taas at saka sa baba. Ngayon, pagdating sa media consumption, guys, at if ever lang gusto nating gumawa dito ng mga basic editing, yung kanyang color coverage ay 100% na sRGB. So for the most part, accurate naman yung makikita nating kulay dito. At kaya yung sinabi ko kanina, guys, itong Chewy Freebook ay touchscreen. So pwede tayong bumili ng stylus or pen. Kung sakaling gusto nating gumawa dito ng digital art, pwede naman. So, meron silang binibenta, guys, dun sa kanilang flagship store na Smart Stylus. Okay, ito yung Hypen H8. Nasa 1,500 pesos ata yung presyo nito. So, hindi ko pa natatry itong pen na to dito sa Freebook mula nung napadala to sa akin ng Chewy. So, ngayon, subukan natin. So, tingnan natin kung magiging responsive ba, may palm rejection ba itong Chewy Freebook. Kasi if ever na maganda talaga yung responsiveness ng kanyang display dito sa stylus, good news yun para sa mga gagawa nga ng digital art, mag-basic editing ng mga pictures, mga ganun. So, tingnan natin. Okay, so nandito tayo ngayon, guys, sa MS Paint nitong Chewy Freebook 2-in-1 laptop. So, check natin ngayon yung responsiveness niya kapag nag-drawing tayo dito. So, tingnan natin yung latency. Okay. So, medyo malaki-laki yung latency, guys. Kasi, ano yan, nakita nyo, naghahabulan eh. Okay, may makikita kayong blanco between dun sa sinulat natin tsaka dun sa tip ng pen. So, malaki pa yung latency niya.
Ayan. Pero pwede na mapagtiyagaan. I mean, hindi na masama. Hindi na masama. Yun nga lang guys, kung magdodrawing ka dito, medyo mahihirapan ka kasi walang palm rejection. So, halimbawa, drawing tayong ganyan, makikita nyo wala akong maisulat kasi natatouch ng palm ko yung display. Ayan. Pero kapag inangat ko, meron na. Ayan. Tapos, nagkakaroon siya ng dot. Ayan. Kapag nilapag ko yung palm ko dito. So, hindi siya ganun kaganda pagdating sa pagdodrawing, digital art. Pero siguro may ano dito, may remedyo naman. Halimbawa kung magsusuot tayo nung parang guantes na ginagamit ng mga nagdi-digital art, pwede siguro. So pagdating guys sa pagiging responsive nung display dito sa stylus, kagaya ng sinabi ko kanina, malaki-laki latency pero pwede na. Pwede na rin. Makakasanahin din naman kung palaging ganito rin yung ginagamit mo. Not bad. And actually guys, pagdating sa presyo na less than 22,000, meron ka ng malaking RAM, malaking storage, tapos touchscreen, parang pasok na rin eh. Okay na rin. Pero mamaya-maya pag-usapan pa natin ng performance. So, overall guys, pagdating dito sa kanyang touchscreen, ayun nga, okay naman siya. Pwede na. Kung typical na pagta-touch ng display, halimbawa, ayan, mga ganyan, mag-open tayo, tapos magdadrag tayo ng window, gaganyan-ganyan natin, okay naman, walang problema. Pero yun nga lang, ibang usapan na kapag gagamitan natin ng stylus. So, ayun lang, keep in mind lang bago natin bilhin. So, pag-usapan natin ngayon guys, yung overall performance nitong Chewy Freebook 2-in-1 laptop. So, meron itong Intel N100 na CPU, 4 cores, 4 threads yan. Ang base frequency niya ay 800 MHz. Meron niyang turbo frequency na 4.4 GHz. Yung 12 GB naman RAM ay DDR5 na. Tapos, kagaya na sinabi ko kanina, NVMe SSD na 512 GB yung meron tayo dito. At naka Windows 11 na genuine OS. So, binuksan ko guys yung Freebook. Itong pinag-usapan natin laptop. Binuksan ko siya. At hindi naman siya ganun kahirap buksan dito sa likod. And meron lang tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na screws. Well, medyo madami-dami. Pero at least secured. Hindi ganun kadaling bumuka. Pero kapag natanggalin natin lahat ng screws, napakadaling nang iangat ng plate. At kapag inopen natin, ang tanging upgradable lang ay yung kanyang storage. It's either papalitan mo, yun lang. Yun lang yung magagawa mo upgrade. Wala kang additional na slot or extra slot para sa additional na NVMe SSD. So, tatanggalin mo yung luma, papalitan mo na mas malaki. Yun lang yung option na pwede tayo. Buti na lang talaga, malaki-laki yung RAM, 12 GB na DDR5. Ngayon sa Geekbench score guys, makikita ninyo na nakakuha tayo ng 1046 na single core score at 1885 na multi-core score. Again, not bad, very basic, pero pwede na para sa ganitong presyohan ng laptop. At if ever man na gusto nating mag-games dito sa Chewy Freebook 2-in-1 laptop, pwede naman, pero wag nyo nang expect na magiging maganda yung graphics kasi nga, ano lang to Intel N100 lang. Pero pakita ko na rin sa inyo yung performance sa Forza. So makita nyo guys dito sa Forza Horizon na talagang basic na basic yung graphics natin. So, napatakbo niya na maayos, smooth naman, and sa buong gameplay, wala naman akong na-experience or naramdaman na hiccups or nahirapan siya. So, okay naman yung performance at gameplay kapag talagang nakasagad sa pinakamababa yung graphic settings. So, kagaya na sinabi ko kanina, kung tatry natin mag-game sa laptop na to, pwede naman, pero huwag natin expect na sobrang magiging maganda yung graphics. Ngayon, pag-usapan natin guys, yung mga mode na pwede natin gawin dito sa laptop na to. So, meron tayong laptop mode, pinakita ko sa inyo kanina. Meron din tayong tablet. Ang gagawin lang natin ay literal na itiklop itong Freebook at magiging tablet na siya. At ang maganda dito guys, napansin ko na yung Windows OS pala, nung mga nakaraang buwan kasi nung nag-review ako ng mga Windows laptop na Windows tablet, walang Windows tablet mode yung Windows 11. Pero ngayon meron na. Makapansin niyo na kapag nag-tablet mode tayo dito sa Freebook,
yung taskbar dun sa baba, na ano siya naminipis yung itsura. Tapos magkakaroon siya ng gesture na kapag sinipe natin pataas, mag-open yung start menu, at pwede nating i-minimize doon yung mga na-open nating program, tapos ma-hide siya. Liliit siya ulit. So, ang gandang feature nun, at least, meron ng tablet mode yung Windows 11. Tapos, kapag pumasok tayo sa tablet mode, makikita ninyo na yung mga icons, medyo lumaki din ng kaunti. So, malaking improvement at mas magiging madali yung paggamit natin dito sa Windows 11 kapag naka-tablet mode. May mga times lang talaga guys na napansin ko, tsempuhan lang naman, hindi naman sobrang dalas, na kapag nag-tablet mode ako bigla dito sa Chewy Book, hindi na maging responsive yung display hanggang sa i-restart mo na itong laptop na to. Ito naman guys yung tent mode kung gusto mo mag-present sa kausap mo or gusto mo lang manood ng movie dito. At for some reason, pwede rin namang maging flat na flat itong laptop na to. So again, napakadaming possibilities na pwedeng gawin dito sa Chewy Book or Chewy Freebook 2-in-1 laptop. So again guys, overall, okay sa akin tong laptop na to para sa presyo niya na less than 22,000 pesos plus 1,500 kung bibili tayo ng stylus kung magdi-digital art tayo. At again, kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinakamurang yoga book na mabibili natin ngayon. Paki-correct na lang ako kung may mas mura pa dito na naka 512GB NVMe SSD at 12GB of DDR5 na RAM, touchscreen, tapos talagang natitiklop natin siya, mga ganun. So, paki-correct ako dun sa comment section kung may mas mura pa dito. Kasi para sa akin, wala akong nakitang iba na ganito yung feature na less than 22,000 pesos. So again, kung gusto nyo itong bilhin, nandiyan yung link sa description box sa baba. At maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.